Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po para mamaya ma-update ko po kayo sa ating weather update. So as of now, meron po tayong binabantayan ngayon na bago nga pong active LPA. Ang estimated po niyang layo ay 730 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur po yan. Makikita nyo sa ating pinaka-live radar, nakapasok po yan ng Philippine Area of Responsibility at posible pong maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours. So under observation po yan. Ito po yung sinasabi natin na active LPA na pa-northwestward po ang kilos. May kasama pa nga siyang isa at talagang pinapangambahan natin ito na baka maging isang ganap na bagyo nga po within 24 to 48 hours. Kung titignan po ninyo, ito nga pong si Typhoon Kabayan na naging active LPA na ay nawala na. Pero ito naman po yung isang bago na active LPA na nakapasok nga po sa ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, meron po itong mahinang epekto sa ating bansang Pilipinas. Yung extension po ng active LPA na ito tumatama nga po dito sa may bandang Silangang Mindanao. At makikita nyo naman tuwing hapon at sa gabi, yan po talaga yan umi-epekto. Apektado rin po tayo ngayon ng tinatawag nga po natin na shear line at northeast monsoon, hanging amihan na siya naman tumatama, nagbibigay ng pag-uulan at mahangin na panahon sa bandang Luzon at Visayas at Mindanao. Tulad po ng aking sinasabi, maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo or ng panahon. Tulad na lamang ngayon, panibagong active LPA na hindi naman natin na-monitor agad, bigla po siyang pumasok at medyo malapit pa nga po siya Kung makikita nyo, 730 kilometers, malapit po yan at talagang pwede yan magkaroon ng direktang epekto at kumilos po papalapit ng gusto sa ating Philippine area o sa loob ng bansa natin. Especially tatamaan dyan una itong bandang Silangang Mindanao at susunod na Visayas at siguro po baka dumireksyon din ito kung titignan natin papunta nga pong Luzon. Ngayon po tulad ng aking sinasabi, maging I'm ready po tayo ngayon pa lamang, especially mag-ingat po yung mababang lugar sa Metro Manila. Kapag meron po tayong alert po ng hypnosis na mga rainfall shower or mga localized thunderstorm, maging handa tayo, linisin na po yung mga estero, yung mga kanal po na laging pinagmumulan po ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga landslide prone area sa matataas po na lugar dito sa bandang Mindanao. Diyan po posibleng unang tumama ito nga pong active LPA. Mag-ingat po kayo sa banta naman po ng landslide kapag alam po natin meron tayong hypnosis ng rainfall shower kasama na mga localized thunderstorm, ay umiwas na po tayo sa matataas na lugar dahil yan po minsan nagkakaroon ng cause ng landslide dahil nga po sa paglambot ng lupa. So yung may mga lakad naman po ngayong gabi, ugaliin panatilihin pong i-check ang lugar ng panahon sa inyo kung meron nga po bang mga pag-uulan, at kung importante naman ang lakad, ugaliin na lang po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote panlaban nga po sa ulan. Ngayong Nobyembre po, posible pong 2 hanggang 3 bagyo pa pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang buwan na ito, at posible magkaroon din yan pagdating ng Disyembre hanggang sa darating nga po na 2024 sa Enero So maging handa tayo sa bawat oras dahil tulad na ang sinasabi, ang panahon ay mahirap po ma-predict.